Then upon checking, sa pag-check up ko, ito yung lumabas sa tawas. Ayan o, buntit yung capacitor. Itong isa, talagang pumutok na talaga siya o. Ayan o. Kaya distorted talaga tunog nito. For today's video, bali audio line Alpha H Professional Power Amplifier. Ayun, yung may-ari nito ay, teka lang, hanapin natin, listahan natin. Ayun, yung may-ari nito ay si Sir Mark ng Santa Lucia. Ayun, Sir Mark ng Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Ayan, katabi lang ng sa Uyo. Maraming salamat sir Sir Mark ng Santa Lucia sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayun, ang issue nga ng unit na ito, distorted daw yung tunog niya, dalawang channel. Ayan, kaya nga nakabukas na ito. And then upon checking, sa pag-check up ko, ito yung lumabas sa tawas. Ayan o. Buntit yung capacitor. Itong isa, talagang pumutok na talaga siya o. Ayan o. Kaya distorted talaga tunog nito. Kasi nga, wala na yung filter capacitor niya. Okay? Ayan, bali ito yung mission natin for today's video. Na sana magawa natin yung unit ni sir na audio line Alpha H4 na power amplifier. Kung sa headroom, may headroom naman siya kasi 63 yung ginamit na capacitor. 63, malamang naka-series ito. Kailangan double check natin, baka magkamali tayo. Ito, AC. Bakit ganun? Nag-aaralan ko. Kasi ang supply niya ay, yan supply niya, sumin natin. 70, parang naka-class H siya, no? 3570. 70, 35, 0, 35, 70. O, parang naka-class H nga siya. Naka-class H siya. Tapos ganito lang yung capacitor niya. Ang kwento, hiniram doon ng tropa. Ito na naman tayo sa mga hiniram ng tropa. And then nung pagkabalik, ganito na yung nangyari. Garalgal na daw yung tunog, distorted na daw yung tunog. Malamang sa ganitong senaryo, na-overload dito. Malinarga ng malakas na speaker, kaya hindi kinaya ng filter capacitor. Focus muna tayo dito sa may power supply niya bago tayo pumunta sa may dalawang board. And then hindi naman na tayo mag-audio test nito. Hindi na natin ipa-plug in ito or ano man dahil may nakita na tayong lumubo. Mamaya sabugan pa tayo nito, edi disgrasya tayo. Ang gagawin na lang natin ay baklasin natin itong power supply and then palitan natin. Ang ilalagay ko na capacitor dito 80 na. 80 by 10,000 microfarad ang ilalagay natin para medyo may headroom naman siya na mas maganda yon. Pwede natin palitan ng 63 pero para sa akin mas maganda yung 80 ilalagay dito. 80 volts ang ilalagay natin, 80 volts. Okay? So ngayon babaklasin ko lang muna itong board ng power supply and then magpalit na tayo. Baklas ko na yung power supply niya, ito. And then tinanggal ko na yung mga capacitor. Yan, linisan na lang natin mamaya ito. Ito yung nagtae, oh. Yan, oh. Kanya parang asin na. Tapos, ito, double check natin. Mga nakalawang na to nito. Yan, siguro sa moist ng capacitor. Linisan na lang natin mamaya yan. Tapos, ito na yung mga pinambaklas natin. Ito, buntit talaga siya, oh. Ito isa malala. Talagang umalsa siya, oh. Ayan. So, ito, ganda sana ng branda to, Winner, eh. Kaso naging loser siya dito. Ayan, 63 volts by 10,000 microfarad. Ito yung papalit natin. Pasensya na kayo, baka sabihin nyo luma naman yung pinalit natin. Luma nga ito, aminado tayo luma. Second hand, dahil nga galing sa mga bunot lang ito. Pero orig ito. Kung sa bigat, bigat to. Compare ko dito, mas mabigat pa tong akin. Mas mabigat pa ito. Yan, Topcon to. Magandang klase rin na capacitor ito. Mas mataas yung headroom nito against dito. Kasi ito 63 lang. Na mas magandang gamitin yung 80 pa dito. Okay? So ngayon, lilinisin ko lang muna ito. Tingnan natin. Sana wala na ibang problema in case na may balik natin itong capacitor. Linisan ko muna ito. Tapos palit natin yung pamalit natin.
binalik ko na yung board. Binalik ko na, tapos yung capacitor, ito na yun. Lagyan ko na ng sealant para kumapit sila. Hindi sila magbibitaw-bitaw. Ayan. Inulit ko 80 volts na yung nilagay natin by 10,000 microfarad. Ayan, ang kulang na lang dito ay kung sakaling magkaroon na siya ng audio, yung linis na lang. Bali general cleaning na lang natin ito. Ayan. Nakabalik na yung mga kable. Tapos naglagay na ako ng speaker. Bali dalawa. Yung dalawang sub natin doon. Tapos naka-stereo mode tayo sa may audio source. Okay, kasi yan lang naman ang sabi ni Sir, distortion daw yung tunog or distorted daw. At tingnan natin kung may audio siya or wala. Okay? Yan yung bulb natin, oh. Ayan, nag-trigger na siya. Audio source natin, itong cellphone natin na isa. Naka full volume. Okay? Bakit walang tugtog? Teka lang. Hindi pala naka-play. Gagi. Ayan. Ayan na. Dalawa. Normal lang yung tunog. Normal naman, oh. Yun lang talaga yung nasira, yung kapasitor niya. Yung lumobo or nabuntit. Ayan, naging normal na siya. Oh. Ito isang channel. Hindi naman ngungu yung tunog. Okay. Ito. Okay. Okay, normal naman yung tunog niya eh. Wala namang distorted or distortion. Yun lang talaga siguro. Yung naging sira niya, yung capacitor lang na nabuntit and then lumobo. So ngayon, linisan muna natin ito. And then final setup tayo kung ano pa pwedeng idagdag natin ito or gagawin natin. Nalinisan natin kunwari. Wala yung mga puti-puti na yan, hindi na talaga matanggal siya. Kumbaga, kumapit na siya eh. Ayan. Okay na ito. Kumikit na, oh. Okay, last testing. Bago natin takpan to. Ito pa pala, oh. Nakalawit pa, oh. Ayan. Lakas din. Okay, to 20 natin para sigurado masabi natin goods na talaga siya. Ate, baka mamaya dito 20 to. Ayan, 50 Hz lang, no? Ayan. Malakas din. Malakas din. Minute eh. Malakas no? Oo, malakas din. 70 rin supply niya eh. Ayun na guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Naway nakapagbigay idea tayo sa kapwa natin mga technician na medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga veterano na o sa mga master na, tawanan lang nila yung itong klaseng content. Yan lang kung paano magpalit ng capacitor na nabuntis or nalubo na siya. Ayan, mas maigi talaga. Yung 63 na yan, kung kasya naman siya, pwede nyo lagyan ng 80 volts. Mas safe yung 80 volts, di ba? Para mas malaki yung headroom niya. Ayan, Sir Mark ng Santa Lucia. Bali, goods na yung audio line Alpha H4 na professional power amplifier mo. Bali, back for good na siya. Nasa nakaka-kondisyon na kumbaga. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on Laguna 24/7. Sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook
YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.